Palagi nating iniisip na may isang taong itinadhana para sa atin. Pero makikita ba natin ang taong yun? Kailan kaya siya ibibigay ng Diyos sa atin? Baka naman nangangarap lang tayo ng gising. O baka sa next life pa natin matatagpuan ang para sa atin. Pero mas mabuti ng mag-isa kaysa sa toxic naman ang makakasama natin. Sa totoo lang, may mga tao rin namang tatandang mag-isa. Pwedeng choice nila. O pwede rin wala silang nagustuhan o walang nagkakagusto sa kanila. Kung single ka pa ngayon, huwag kang mag-focus sa paghahanap ng jojowain mo. Mag-focus ka kung anong matutunan mo sa pagiging single mo. Pwede ka namang sumaya kahit mag-isa ka. Masarap naman maging independent, di ba? Ginawa ko ang video ito para malaman mo kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Number 1, choice mong mapag-isa. May mga tao kasing gusto lang nila na mag-isa sila. Hindi natin masisisi ang kanilang personalidad, lalo na sa mga introvert. Napakatahimik nila at napakalalim nilang mag-isip. Ayaw nila ng taong maingay. Kaya mas pinili nila ang mag-isa para hindi ma-distract ang kanilang mood. Hindi naman sila mahiyain. Nakikipaghalubilo din naman sila sa mga tao. Pero hindi ganun katagal. Lalo na kung wala silang aral na makukuha sa mga taong nakapalibot sa kanila. Hindi sila magtatagal doon. Ayaw din nila ng chismisan o pagchismisan. Kaya nilalayo nila ang kanilang sarili sa mga tao. Kung single ka ngayon, ito ba ang dahilan kung bakit single ka? Gusto mo bang mapag-isa? Mas pinili mo na lang ang magbasa, makikinig ng musika, manonood ng mga entertainment at educational videos, at mas gusto mong tumambay sa nature ng mag-isa. Huwag kang mag-alala kung ganito ang personalidad mo. Hindi ka naman unsocial. Pinili mo ito dahil dito ka naging masaya. Alam kong hindi maintindihan ng mga tao ang personalidad mo. Pero ang importante, alam mo kung ano ang tunay mong pagkatao. Number 2, choosy ka. Wala namang masama kung namimili ka ng taong ipapasok mo sa buhay mo. Pero ang masama lang doon ay kung sobrang choosy mo na umabot sa punto na hindi na realistic ang inaasahan mo. Yun bang imposible nang abutin ng mga standards mo. Pero kung choosy ka lang dahil ayaw mo ng mga taong peke na makapasok sa buhay mo, yun ang tama. Kasi namimili din ako ng partner in life. Namimili din ako ng kaibigan. Yung mga kasay-minded ko rin para mas madali kaming aangat sa buhay. Kaya ayos lang maging choosy para hindi masayang ang oras mo sa mga taong hindi nakakatulong sa iyong pag-unlad at hindi align ang goals nyo sa buhay. Marami na kasing negatibong tao ngayon, kaya kailangan din nating mag-ingat sa pagpili. Number 3, nag-iilusyon ka. Hindi ka makakahanap ng partner mo kung nag-iilusyon ka lang palagi. Ang ibig kong sabihin, ang pag-ibig ay hindi katulad ng pag-ibig na nakikita mo sa TV o nababasa mo sa mga libro. Kapag yun ang ini-imagine mo palagi, wala kang maa-attract na tao dahil nag-iilusyon ka lang. Ang true love ay hindi nangyayari kaagad. Walang mystical sign sa totoong buhay. At ang nakikita mo sa TV na mga sweet moments, sa totoong buhay, napakagaspang ng sitwasyon. Mas marami pa ang pagsubok kaysa sa matamis na pagsasama. Number 4, takot ka nang magmahal ulit. Isa ito sa mga dahilan na pinili mong mag-isa na lang dahil palagi kang nakaka-attract ng toxic na tao. Pinili mong maging single dahil ayaw mo nang maulit ang nakaraan. Palagi kang nasasaktan. Nauunawaan mo na ang pag-ibig ay hindi lang sweet moments. May nakakatakot na side din pala. At gusto mong iwasan yon. Natatakot ka na maging dependent sa iba. Dahil kapag nawala sila sa buhay mo, mawawala ka na rin sa tamang landas. Makakalimutan mo ang pagiging independent. At back to zero ka na naman ulit. Pero hindi dapat takot ang pinapairal mo. Dapat mag-take ka ng risk. Kapag nagmahal ka, para kang nagsa-sign up na handa ka nang masaktan at handa ka nang ma-disappoint. Kahit pa magkatuluyan kayo, may mga panahon talaga na hindi kayo magkakasundo. In short, falling in love is terrifying because a broken, devastated heart is one of the most painful things a human being will ever experience. Kaya kung takot ang laman ng puso mo, hindi ka makakahanap ng partner kasi hindi mo pa binuksan ang puso mo. Number 5, makasarili ka. Ito ang negatibong katangian na kailangan mong tanggalin sa sarili mo para makahanap ka ng partner. Hindi ko alam kung bakit naging selfish ka. Siguro dahil na rin sa mga nararanasan mong masakit noon. Ayaw mo nang ibigay ang lahat dahil takot kang hindi masuklian. Pero kung selfish ka nang walang dahilan, yun ang sign na toxic ka. Hindi bagay sa'yo ang magkaroon ng partner kasi masasaktan lang ang tao sa'yo. Siguro nakikita ito ng mga tao at ito ang dahilan kung bakit walang nagkakagusto sa'yo. Hindi kasi attractive ang ganitong ugali. Number 6, hindi ka nagbago. Siguro may mga negatibo kang ugali na hindi mo binabago. Kaya ka naging single. Kung hindi mo babaguhin ang ugali mo, walang magkakagusto sa'yo.
Marami na kasi ako naririnig na hindi mo raw dapat binabago ang sarili mo para sa tao. Dahil kapag mahal ka nila, tatanggapin ka nila. Pero hindi yan totoo. Sometimes, changing yourself is good for a relationship. Talagang kinakailangan. Relationships are based on compromise because there is no such thing as perfect fit between people. Magkaiba kasi ang infatuation sa true love. Ang infatuation, kahit puno ka ng bisyo, mamahalin ka pa rin ng tao. Pero mag-i-expire ang infatuation eh. Hindi yan gagana ng pangmatagalan. Hihiwalayan ka rin pagdating ng panahon. Ang pagbabagong tinutukoy ko ay tungkol sa mga bad habits mo. Kung sa pagkatao mo naman o mga interest mo sa buhay, hindi mo dapat binabago yun para mag-fit kayo. Ang baguhin mo ay mga negative habits o mga ugaling makakaapekto sa iba sa negatibong paraan. Number 7, hindi ka pa handa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit single ka. Hindi mo pa nahanap ang sarili mo. Hindi mo pa alam kung anong klaseng tao ang gusto mong makasama sa buhay mo. Hindi mo pa natutupad ang pangarap mo sa buhay. Ang dami mo pang gustong gawin. Para mahanap mo ang sarili mo, bibigyan kita ng tips. Una, ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyong hindi ka komportable. Diyan mo makikita kung paano mo ma-handle ang sitwasyong yon. Ikalawa, gumawa ka ng bagong bagay. Diyan mo malalaman kung ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay at ano ang mga ayaw mong gawin. Ikatlo, isipin mo ang mga araw na may nangyaring hindi maganda. Ano ang nagbago sa buhay mo? Ikaapat, gumala ka ng mag-isa. Diyan mo malalaman kung ano ang totoong desisyon mo sa buhay. Marami kang matutunan habang mag-isa ka. Madali mong mahanap at makilala ang sarili mo. Kapag kilala mo na ang sarili mo, buksan mo na ang iyong puso para makilala rin ng iba ang tunay mong pagkatao. Number 8, ayaw mong magpatali. May mga taong single dahil ayaw nilang may nagkukontrol sa kanila. Gusto nilang gumala ng hindi namamaalam. Gusto nilang uminom ng walang umawat. Siyempre, hindi mo na magagawa yan kapag may partner ka na. Dahil ang partner mo ang hahadlang sa kagustuhan mo. Pero mabuting paghadlang naman yon. Pero kung ayaw mo nang pinipigilan ka, huwag ka na lang magjowa. Number 9, may pangarap ka pa. Isa ito sa mga positibong dahilan kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Siyempre, kapag may pangarap tayo sa buhay, minsan sagabal talaga ang relationship eh. Lalo na pagdating sa pagbigay ng oras. Hindi natin maibibigay ng sapat ang oras sa partner natin dahil naibuhos natin sa ating pangarap. Mamaya ka na maghanap ng kasintahan kung natupad mo na ang pangarap mo. O pwede ring tuparin yung dalawa ang pangarap na yon kung pareho kayo ng goal sa buhay. Don't forget that relationship fulfills the heart. Ang sarap magmahal. Masakit din naman kung maghiwalay. But I think that's the price. It's definitely worth it to find someone whom you can connect with. It sounds obvious, but that's how I see it. Hindi lang ito para sa magkarelasyon. Pwede ring mapuno ng pagmamahal ang puso mo dahil sa pamilya mo at dahil sa tunay mong mga kaibigan. Spend time with them. Share stories. Talk about your day, your hobbies, and interest. That's what makes life all about. Kung gusto mong ipakita ang pagmamahal mo sa iba, simulan mo munang pakitaan ng pagmamahal ang sarili mo. Ang pundasyon ng pag-ibig ay nagsisimula sa kalooban mo. Paano ka makakapagbigay kung kulang ka? Kung walang-wala ka? Halos lahat alam na ang konseptong ito. Pero bakit marami pa rin sa atin ang hindi nagmamahal sa sarili natin? Why do we ignore our own needs? Dahil sobrang abala na tayo sa maraming bagay. Umabot na sa punto na napapabayaan na natin ang ating sarili. Inuuna na natin ang ibang tao kaysa sa sarili natin. Pero wala namang masama doon. Walang masama sa ginagawa mo. Pero ang tanong, kung hindi natin alam kung paano alagaan ang sarili natin, paano natin maaalagaan ng tama ang iba? Heto na ang 10 paraan para maiparamdam mo sa iyong sarili na mahal mo ito. Number 1, purihin mo ang iyong sarili. Kung walang pumupuri sa'yo, bakit hindi mo gawin mismo sa sarili mo? Hindi ka pupurihin ng mga tao sa paligid mo. Wala ka ring matatanggap na papuri sa social media. You build yourself up. Compliment yourself out loud. Focus on your good qualities. And find a way to embrace every aspect of yourself. Now's the time to stop being self-critical and avoid engaging in negative self-talk. Instead, make a concerted effort to be kind to yourself. Engage in positive self-talk and focus on your strengths. It's time to stop comparing yourself to other people and stop complaining. And start complimenting. May tanong ko lang, gaano mo ba kadalas pinupuri ang iyong sarili?
Hindi mo masagot. Kasi hindi pa. Kailan ka hindi nag-iisip ng negatibo tungkol sa sarili mo? Hindi mo masagot. Kasi halos araw-araw ka na lang na may critical self-talk. Bakit umaasa ka na lang palagi na pupurihin ka ng iba? Don't rely on others' opinions to feel good about yourself. We cannot always base our happiness on somebody else's beliefs or perspectives about ourselves. It's not legitimate at all. Abalang-abala ang ibang tao sa kanilang buhay. Tapos ikaw ay naghihintay ng positibong affirmation mula sa kanila para lang ma-boost ang iyong self-esteem. Hindi mangyayari yun. When you appreciate your achievements, irrespective of how grand or small they are, your looks, communication skills, or even those little things which make you unique from others, you will feel good about yourself. And if you show persistence, you will see a boost in your self-esteem in the coming days. Number 2, gawin mo ang kagustuhan mo. Napakaikli lang ng buhay. Hindi natin alam, mamaya wala na tayo. Hindi naman ako nananakot. Katotohanan ito. Kaya wag mong sayangin ang bawat segundo ng iyong buhay. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Kung ano ang nagpapasaya sa'yo. If you do, you will feel a deeper sense of purpose. Be more optimistic, motivated, learn faster, and less likely to be making mistakes. When you don't love being where you are, the exact opposite will happen. You will feel disconnected, pessimistic, and make more mistakes. You will feel indifferent and not care as much. You don't feel good about it. Those negative aspects will only hinder your growth long term. Sa totoo lang, alam naman natin kung ano ang mga kagustuhan natin. Alam natin kung ano ang nagpapa-excite sa atin, kung ano ang nagpapasaya sa atin. Pero mas inuuna pa natin yung mga bagay na wala namang kabuluhan. Halimbawa, imbis na may oras ka pang gawin ang kagustuhan mo, inuuna mo ang paglalaro ng mobile games. Inuuna mo ang social media. Paano mo nasabing mahal mo ang iyong sarili kung wala kang oras na pasayahin ang sarili mo? Number 3, matuto kang humindi. Kung ayaw mo, ayaw mo. Hindi pwedeng umuo ka dahil takot ka na baka magalit ang iba. Live your life for you, not for anyone else. Don't let the fear of being judged stop you from being yourself. Bakit ka nahihirapang magsabi ng hindi? Halimbawa, niyaya ka nila na mag-inuman o gumala. Gusto mong sabihin na hindi dahil alam mong may mahalagang bagay ka pang gagawin. Pero umuo ka na lang dahil baka magalit sila. Ganyan ba ang nararamdaman mo? Ganyan ba ang ginagawa mo? Mahalaga ba na piniplease mo ang ibang tao? Sa tingin mo ba ay mapiplease mo silang lahat? Saying no does not mean that you're being rude, that you're selfish or unkind. These are all unhelpful beliefs that make it hard to say no. Alamin mo ang iyong halaga. Dapat alam mo rin na ang iyong opinion ay mahalaga rin. If you live your life depending on other people's approval, you will never feel free and you will never be truly happy. Isa lang din ang ibig sabihin yan. Hindi mo mahal ang sarili mo. Learning to say no has been one of the best things I have done for myself. Not only has it challenged me to overcome my fear of rejection, it has helped me feel in control. At gusto ko rin yan ang mararamdaman mo. Number 4, mag-focus ka sa kalakasan mo. Natural na ito sa mga tao. Palagi nating iniisip ang kahinaan natin. Nakakalimutan na natin ang kalakasan natin. Negatibo na lang ang unang pinapasok natin sa ating isipan. Sabi ni Bob Marley, "You never know how strong you are until being strong is your only choice." Wala namang tao na kaya na ang lahat ng bagay. Pero lahat ng tao ay may kakayahan sa isang bagay. Nakuha mo ba ang punto? Everybody has their strengths and weaknesses in all areas of life. Maraming forma ng kalakasan. Pwedeng malakas ang iyong pangangatawan, malakas ang iyong emosyon, ang iyong mentalidad. Ipagdiwang mo yan. Pahalagahan mo yan. Mas mabuti kung alam mo kung saan ka mas mahusay. Alam mo naman siguro kung saan ka mas magaling, di ba? Ngunit kung minsan ay mahirap tukuyin kung ano ang mga tunay na lakas mo. Ang lakas ay tulad rin ng iyong determinasyon, katatagan, o kakayahang ngumiti kahit anumang pagsubok ang dumating. Ano man ang iyong lakas, dapat mong tukuyin ang mga ito upang pagtuunan mo ito ng pansin. Paano mo masasabing mahal mo ang iyong sarili kung sa kahinaan ka lang nakapokus? Number 5, magpatulong ka. Magpatulong ka kung nahihirapan ka na at tanggapin mo ang tulong kung may mag-aabot man. Kung hindi mo yan tanggap, parang hindi mo rin tanggap ang iyong sarili. Bakit? Dahil yan ang siklo ng buhay. Give and take. Alam ko nasasabihin mo na kaya ko naman eh. Hindi yan ang punto ko. Ang sabi ko, kung nahihirapan ka na. Tao ka lang, napapagod ka rin, nabibigatan. Don't trap yourself into shouldering every responsibility
that comes your way. Aminin mo man o hindi, darating ang oras na hindi mo makakaya ang ginagawa mo. Totoo ito, kung ang mga business owners ay walang empleyado, lalago kaya ang business nila? Hindi. Hindi nila kayang buhatin ang negosyo nila ng mag-isa. Asking for help from people does not push you down and does not make you look inferior. It only lifts you up. Ang mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, pati mga kaaway mo, may iba't iba silang karanasan sa buhay o kasanayan na pwede mong magamit para magtagumpay ka. Ibig kong sabihin, may kaalaman sila na hindi mo alam. May kaalaman ka rin na hindi nila alam. Dito na papasok ang give and take. Magpatulong ka kung kinakailangan. Dahil isa ito sa mga paraan ay pinapakita mo kung gaano mo kamahal ang iyong sarili. Dahil hindi mo hinayaan na malunod ka. Number 6, huwag kang mag-alala ng sobra. Lahat naman tayo ay nag-aalala, natatakot, may stress. Pero kailangan nating bitawan ito. Mabigat na ang buhay. Huwag na natin itong idagdag. Maawa naman tayo sa sarili natin. Mahirap sumaya kapag sobra na ang pag-aalala natin. Sa totoo lang, ang sobrang pag-aalala ay nagdudulot ng sakit. Physical illness. Sasakit ang ulo natin. Minsan sumasakit ang tiyan at maninikip ang ating lalamunan. Mararamdaman mo rin ang sobrang pagod kahit sakto naman ang tulog mo. Hindi ka makakapag-concentrate ng maayos. Bumibilis ang pintig ng iyong puso. Hindi ko na maisa-isa sa sobrang dami ng negatibong epekto ng sobrang pag-aalala. Alamin mo kung ano ang makukontrol mo at kung ano ang hindi mo makukontrol. Kasi minsan, yung mga bagay na pinag-aalala natin ay wala naman sa ating kontrol. Masasayang lang ang oras natin dyan. Ang dami nating what if na naiisip. Isipin mo lang kung ano ang makukontrol mo. This can help you be more proactive when there is something you can do. Plus, this mindset can help release your worry when you discover there's nothing you need to do about the situation. Number 7, huwag mong i-down ang sarili mo. Yan pa lang, kitang-kita na kung mahal mo ba ang sarili mo. Putting yourself down can be damaging to your self-esteem and self-confidence. Bakit mo ba dinadown ang sarili mo? Siguro nakakaramdam ka ng pagka-insecure sa sarili mo. O naniniwala ka na wala kang kwenta. O siguro nasasanay ka na sa pagsasabing, hindi ako magaling, bobo ako, pangit ako, ang tanga ko, wala akong halaga. Doon pa lang, pinapakita mo na hindi mo mahal ang iyong sarili. Kasi sinasaktan mo eh. Binubuli mo ang sarili mo. Sabi mo masama ang mambuli sa ibang tao. Hindi ba masama kapag binubuli mo ang iyong sarili? Oo, hindi mo makukontrol ang mga sinasabi ng tao sa'yo. Pero makukontrol mo ang sinasabi mo sa iyong sarili. To build your self-esteem, it's important to talk about yourself in a healthy manner. Believe you are worthy and quit the self-bullying. Treat yourself as you would to a good friend and respect yourself. Replace negative words with positive words. Sabihin mo sa sarili mo na may halaga ako, maganda ako, gwapo ako, matalino ako, matatag ako. Sabihin mo yan. Bawiin mo yung mga nasabi mong hindi maganda. Ipakita mo sa sarili mo na mahalaga siya sa buhay mo. Number 8, mag-relax ka. Isa ito sa mga paraan na maipakita mo na mahal mo ang iyong sarili. Lumayo ka muna sa maingay na mundo. Gumawa ka ng sarili mong mundo. Sa malayong malayo, gumugol ka ng oras ng mag-isa. Palagi ko na itong sinasabi sa mga videos natin, di ba? Isa ito sa mga importanteng paraan para makapag-relax. Ikaw muna. Kung may mga anak ka na, challenging itong gawin. Kasi mahirap kapag may palaging nangangailangan sa'yo. Pero ikaw na lang ang bahala kung saan ka mas komportable. Kahit 2 minutes lang na patahimikin mo ang iyong isipan. Ayos na yon. Pwede ka ring matulog saglit. Lalo na kung pagod na pagod ka na. It can help you recharge, which will in effect make you feel much more energized. Ang pinaka gusto kong gawin para makapag-relax ay mag-meditate at huminga ng malalim. Slowing your breathing down is one way of ensuring your body is relaxed. The moment you breathe in deeply, it sends a message to the brain to relax. This then immediately slows an increased heart rate and blood pressure. It also reduces the production of stress hormones. Kapag gagawin mo ito, siguradong kakalma ka. Number 9, ngumiti ka. Ngumiti ka dahil mahal mo ang sarili mo. Di ba? Smiling is so powerful. Smiling is good for your health in a number of ways. It can reduce stress, help heart health, lower blood pressure, and boost your immune system by decreasing cortisol in the body. A simple smile prompts the brain to produce endorphins and serotonin, causing positive emotions. Sabi ni Mother Teresa, we shall never know all the good that a simple smile can do. Number 10, mahal kita.
Pwede bang sabihin mo yan sa sarili mo? Gusto mong sabihin yan sa iba, pero sa sarili mo, hindi mo magawa? Bakit? Hindi mo ba nasabi dahil wala kang nakikitang kagandahan sa sarili mo? O sa anyo mo? The reason why I want you to tell I love you to yourself is because you deserve it. You are a masterpiece. Not only are you great, you are great just the way you are. You have likely accomplished a lot in your life, and you deserve love. So, why not leave yourself an I love you note as a reminder? Kung may karelasyon ka na ngayon, tapos sabi ng mahal mo, babe, I'm not good enough. Malamang ang sasabihin mo, babe, ayos lang yun, mahal pa rin kita. Ang sweet, di ba? Nakakadagdag ng kumpiyansa sa sarili. Paano naman kung ikaw ang nakaramdam ng not good enough? Masasabi mo ba sa sarili mo, it's okay self, I still love you. Masasabi mo ba yan? Nakakalungkot isipin na palagi tayong nagsasabi na mahal kita sa iba, pero hindi natin masasabi ang matamis na linyang yan sa sarili natin. Huwag naman sanang ganun na lang. At times, we are our own worst critics. Although we know we set impossible goals, we are hard on ourselves when we fail to reach them. So go ahead and show yourself love. Release yourself from that tower you may have locked yourself up in. Let that fairy tale love story that you deserve come true. Only this time, the fairy tale begins within you. Mahirap talaga ang buhay. Hindi patas ang buhay. Alam na natin yan, di ba? Minsan umabot tayo sa punto na hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin. During these difficult times, we are presented with two options and we can only choose one. Sumuko na lang ba tayo sa sitwasyon o lalampasan natin? Kung magpapatalo ka sa sitwasyon mo, paano na ang maginhawang kinabukasan na hinahangad mo? Don't let your situation defeat you. Bounce back stronger, because if we choose to see the silver lining, we will have hope that everything will be better one day. Alam kong napakadaling sabihin na maging positibo sa lahat ng oras. Pero kahit maliit na positibo lang yan, it will help us through life's challenges. Alam kong hindi madali, pero heto na ang 12 sikreto para manatiling positibo sa mga panahong walang katiyakan. Number 1, mag-focus ka sa magagandang nangyari. Hindi naman ibig sabihin na kapag nag-focus ka sa kaligayahan o sa kabutihan, ay hindi ka na malulungkot o magkakaroon ng bad day. That's not the case at all. Ang buhay ay puno ng ups and downs. At mahalaga na yakapin mo ang lahat ng mga yon. And if you do focus on the greatness, it's just gonna get better. O alam kong hindi nakakatuwang yakapin ang mga bad moments. But it's important to allow yourself to feel the bad days. Damhin mo, tanggapin mo, unawain mo, at move on. At kung darating man ang magagandang pangyayari, enjoyin mo, yakapin mo, pasalamatan mo, at pagpukosan mo. Ang pagiging positibo ay nagsisimula sa positibong pag-iisip. It is one of the simplest but most effective ways to build a more positive outlook. Kapag napapaligiran ka ng negatibong bagay, iproseso mo muna ang isip mo at ang emosyon mo. At tanungin mo ang sarili mo, ano bang maidudulot ng bagay nito sa akin? Can you find even one opportunity within the situation? Thinking about the good that can come out of it is better than beating yourself because you sucked. Number 2, lumayo ka sa mga taong toxic. Negativity sucks your energy. Kinakailangan na tanggalin mo ang mga taong energy vampires. Pero ang magandang balita, nakakahawa rin ang pagiging positibo. Hindi lang negatibo. Huwag mo lang basta baliwalain ang ginagawa nila. Kailangan mo ring putulin ang ugnayan mo sa kanila. You have to disengage. Hindi ako nagbibiro. Kung ma-master mo lang ito, mawawala rin sila sa buhay mo. Mag-ingat ka kung sino yung mga kinakasama mo. Mag-ingat ka sa mga impormasyong nakukuha mo sa TV at sa social media kasi lahat ng nakikita mo ay may impact sa isipan mo. Doon ka lang sumama sa mga taong tumutulong na umangat ang sarili mo. Kumuha ka ng impormasyon na makakapagpabago ng buhay mo. Lahat ng nangyayari sa paligid mo ay makakaapekto sa buhay mo. So always take the time to think about the most negative sources of information you spend time on and how you can lessen the interaction. Number 3, dahan-dahan ka lang. Ang napapansin ko kasi sa mga tao ngayon, laging nagmamadali. Minsan ganun ako eh. Minamadali ko ang mga bagay na napipilitan lang akong gawin. Pero mas mai-enjoy kasi natin ang buhay kung dahan-dahan lang tayo. Halimbawa, kapag naglalakad ka nang hindi nagmamadali, mapapansin mo ang kagandahan ng paligid.
Kung dahan-dahan kang gumastos, mapapansin mong may rich mentality ka pala. Doing things slowly is simply better. You achieve things while still enjoying yourself. The more you do things quickly, it will create more problems for you. Tandaan mo, hindi dapat laging magmadali. Lahat ay may tamang panahon. Tumataas ang stress level mo kung palagi ka lang nagmamadali. Negative thoughts start to well up. Step back and go slowly. Slowing down will make your mind and body come down too. Madali lang natin maiintindihan ng isang bagay kapag hindi natin ito minamadali. Kapag nagiging negatibo na ang pag-iisip mo, isipin mong mabuti kung paano ba ito makakaapekto sa buhay mo. Number 4, huwag mong palakihin ang maliit na problema. Maliit na issue lang, pinapalaki. Uso na ito sa atin ngayon, di ba? Bakit? Bunga kasi yan ng wala tayong pinagkakaabalahan sa buhay at wala tayong produktibong ginawa sa buhay. May kasabihan nga tayo, an idle brain is the devil's workshop. It means, if we don't use our mind as an instrument to do the right kind of activity, the mind will use us. Ito kasi ang nature ng utak eh. Kapag walang pinagkakaabalahan, madali lang tayo makapag-isip ng masama. Ang problemang maliit lang ay pinapalaki na kaagad. Madali lang kasing mag-isip ng negatibo. And that small negative thought becomes a terrifying mountain in our mind. Para maiwasan mo ito, pigilan mo agad ang iyong sarili. Breathe and refocus to get a more grounded perspective on the situation. Matuto kang bumitaw sa mga bagay na hindi masyadong mahalaga. Ang isang negatibong bagay ay hindi nagde-define sa buong pagkatao mo. Small things are just small things. Huwag ka nang masyadong mag-overthink. Hindi yan makakatulong sa'yo. Kasi hindi mo naman makukontrol ang sitwasyon. Kontrolado mo lang ang iyong reaksyon. Number 5, iangat mo ang iba. Tulungan mo sila. Kung gusto mong iangat ang ibang tao, unawain mo muna sila. Alamin mo kung ano ang makakapagpasaya sa kanila. Kung gusto mong magkaroon ng kaibigan, matuto kang makinig. Kung gusto mong maayos ang takbo ng career mo, iangat mo ang iyong kasamahan. O alam natin na hindi mawawala ang mga taong nag-take advantage sa atin. Pero wag na tayong mag-focus doon. Mag-focus tayo sa pag-angat sa iba. The law of karma states, what you send out will return to you. When you give positivity to the people around you, you will receive positivity in return. Be careful about what you give and how you treat people. Kung ano ang pagtrato mo sa mga tao, ganyan ka rin nila tatratuhin. Lahat ay babalik sa'yo. Try to think about the good in others because how you think of them tends to have a big effect on how you view yourself. Maraming positibong bagay ang magagawa mo sa ibang tao. Number 6, alagaan mo ang iyong kalusugan. Ang kalusugan natin, ang pinaka-importanting asset natin. Kung mahirap ka, pero malusog ka, mas mabuti na yon. Kaysa bilyonaryo ka nga, pero hindi naman mabuti ang kalusugan mo. Money is great for buying stuff, but in terms of health, all the parts of your body are priceless. Matulog ka ng maaga. Kung gusto mong magpuyat, make sure na may silbi naman ang pinagpupuyatan mo. Kumain ka rin ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo ka rin. Ang maayos na kalusugan ang magbibigay sa iyo ng maayos na pag-iisip. A healthy lifestyle is essential for a positive outlook in life. Tandaan mo, kapag kasi malusog ka, magagamit mo yung kalusugan mo para magpayaman. Always stay healthy, and health is wealth. Number 7, tanggapin mo ang mga pamumuna ng iba. Para bang wala ka nang ginawang tama sa paningin ng mga tao? Pakiramdam mo ba'y palagi na lang nilang sinusubaybayan ang bawat kilos mo? Baka maiinis ka na sa dami ng puna sa'yo. Magugunita mo ba kung kailan ang huling panahon na ikaw ay pinuna? Ito ay nangyayari sa ating lahat sa panapanahon, sa iba't ibang kadahilanan. Marahil pinupuna ka ng ibang tao upang itaas ang kanilang sarili. Sa marami, ang pagtanggap ng pagpuna ay isang masakit na karanasan. Sila'y nagagalit, naghihinanakit. Ang iba naman ay nawalan ng tiwala. The fear of criticism can hold you back from doing what you want in life. Alam kong masakit kapag may taong hindi susuporta sa'yo. But if you look at it as a way to improve yourself, then you have used it for your own good. The key here is to learn how to handle criticism objectively. Do not let it stop you from doing the things you like. Huwag mong patulan ang ganitong mga tao. Lahat ng mga negatibong komento na natanggap mo, hayaan mo na lahat yon. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagsagot sa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Try to keep an open mind. Figure out how criticism can help you. Criticism can help you become a better person. Lahat ng negatibong sinasabi sa'yo ay magagamit mo sa positibong paraan para ito sa ikabubuti mo. Try to be understanding. The most important thing is to reply to criticism in a kind manner. Learn to let go and avoid holding a grudge for your peace of mind.
Number 8. Umpisahan mo ang iyong umaga ng positibo. Natatandaan mo pa ba yung sinabi ko sa ibang video? What you give attention to and what you think about throughout the day is what you will attract into your life. Kaya napaka-importante na simulan mo ang iyong araw na masaya ka. If you want positive feelings to flow, you need to set your day with a positive mindset. One small positive thought in the morning can change your whole entire day. Simply put, how you start sets the tone for the rest of your day. So be careful about how you spend your mornings. Organize your day for a more productive workflow. Number 9, practice mindfulness. Ang mindfulness kasi nakakatulong sa akin para ma-manage ko ang aking emosyon at anxiety sa halip na kinukontrol ako ng mga ito. That's been life-changing. Not in the cliche sense, but real talk. My life is measurably better. Marami akong nagawang kakaibang bagay. One of the greatest is simply this process of learning to know myself. And mindfulness has been key to that journey. Kapag nag-meditate ka, madali mong ma-access ang positibo mong emosyon. Sanayin mong mag-focus sa araw na ito. Always put your full attention on what is going on around you. Isipin mo lang ang ngayon. Feeling and reconnecting with the present moment can have a very positive effect on the rest of your day. Practice mindfulness. Number 10, mag-isip ka ng positibo. Iwasan ang pagiging negatibo. Ang pagiging negatibo ay uubos ng lakas na kailangan mo para maayos o maharap ang iyong sitwasyon. Nabasa ko sa Efeso 4:23, patuloy ninyong baguhin ng takbo ng inyong pag-iisip. Natulungan na ako ng Biblia na magkaroon ng magandang pananaw sa buhay. At hanggang ngayon, natutulungan pa rin ako ng Biblia na maiwasan ng mga negatibong kaisipan. Kaya kapag may ipinakikitang ugali ang iba na hindi ko gusto, inuunawa ko na lang kung bakit sila ganon. Kapag lagi kang negatibo, mapipighati ka at laging masama o malungkot ang araw mo. Pero kapag nakapokus ka sa mga bagay na positibo, magkakaroon ka ng mabuting puso at magiging masaya pa nga. Nasa iyo ang pagpili. Pero alam naman natin na walang perpektong araw. Bawat umaga ay may hadlang na kailangan nating banggain. However, you can train your mind to focus on the good things, no matter how small or unimportant they seem. Number 11, lahat ay lilipas din. Ibig sabihin, walang permanente sa mundong ito. Lahat ng mga tao ay nagbabago. Pati mga bagay ay nagbabago rin. Pati mga kondisyon. Ang oras ay lilipas. Mga araw, mga taon ay lilipas. Walang makakapigil sa lahat. Any storm will end eventually. Kahit gaano pa kadilim ang buhay mo, magliliwanag rin ang lahat. Time is a river that flows past. And whatever it is, good or more usually bad, this event or situation will end and be replaced by another. Lahat ng mahihirap na sitwasyon noon ay nalalampasan mo. Di ba? Ngayon pa kaya? Lighten up your mood because everything will pass. Kahit anong pa man yung mga problema mo. But remember, no one is immune to problems. Mayaman man o mahirap, matatamaan tayong lahat ng problema. Hindi man natin nakikita ang bigat na dinadala ng mga tao, pero alam nating may dinadala sila. Wala namang tao na nag-e-expose ng kanilang problema sa publiko. Halimbawa ng social media. Lahat ng pinopost ng mga tao ay mga happy moments lang nila. Hindi nila pinopost kung gaano kahirap ang kanilang buhay. Ganito ang realidad ng buhay. Hindi lahat ng bagay na mararanasan natin ay palaging maganda. Minsan may mga pangyayaring hindi patas. But the most important thing is how you take care of your thoughts. Number 12, palaging may opportunity. Kung may opportunity, i-grab mo na kagad. Hindi mo lang nakikita kasi palagi kang nakatingin sa problema. If by grace of God an opportunity does fall in your lap, my advice is please don't waste it. At least give it a shot so that your future is not filled with the regret of having made a bad decision without testing the outcomes. Sabi ko nga kanina, lahat tayo ay may problema. Hindi lang naman ikaw. Ang pinagkakaiba lang natin ay kung paano natin nilalabanan ang mga problema natin. Problems create a strong character. It exercises your ability to manage. It is an opportunity to develop efficiency. Ang problema ay parte na ng ating buhay. Hindi ito bangungot. Look at it as an interesting challenge. May bonus tip pa ako sa'yo. The power of positive thinking is a concept that people from all around the world are familiar with. For some, it can feel a little cliche, but for those who have embraced positive thinking, they will tell you it works. Truly, we are all capable of being a positive person. We just need to start believing and practicing it. And the sooner we do, the greater the benefits we will realize.